Sa isang gabing maulan, may babaeng takot na nagtatago sa isang tao. Hinahabol pala siya ng mamamatay tao, pinipigilan ng hininga at di gumagalaw. Tinawagan niya ang asawa, pero naka-duty ito at di nasagot ang tawag niya. Wala nang ibang magawa, tinawagan ng babae ang emergency hotline. Agad nagsulat ang operator at tinanong kung nasaan siya. Sumagot ang babae na nagtatago siya sa likod ng basurahan. Hiniling ng opisyal na ilarawan pa niya ito ng mas detalyado. Sinabi ng biktima na berde ito, pero bigla na lang naputol ang tawag. Agad inutusan ng supervisor na tawagan siyang muli. Pero nag-atupili ang opisyal, baka may lantad ang taguan ng biktima. Ngunit di nag-isip ang supervisor at pinindot ang callback button. Nang tumunog ang telepono, agad natukoy ng killer ang kanyang target. Hindi nakapag-react ang babae bago umatake ang killer at bumagsak siya sa lupa. Base sa mga tunog sa kabilang linya, nahulaan ng pulis ang kritikal na sitwasyon ng biktima. Nakahiga sa lupa ang babae, desperadong nagmamakaawa at nagsasabing may maliliit siyang anak. Pero sinisi siya ng walang pusong killer, tinanong bakit siya naghahanap ng gulo sa gabi. Pagkatapos, inilabas niya ang itim na bakal na bola at brutal na pinatay ang biktima. Sa telepono, malinaw na narinig ng pulis ang nakakatakot na tunog ng pagdurog sa ulo ng biktima. Samantala, katatapos lang ng misyon ni Jin Hyuk at nag-iinuman siya kasama ang mga kasamahan. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isa pang kasamahan sa team. Nagulat ito na may natagpo ang bangkay ng babae sa eskinita. Medyo kahawig ng asawa ni Jin Hyuk. Hindi siya naniwala agad. Inakala ni Jin Hyuk na biro lang ito at hindi niya pinansin. Pagkatapos uminom ng ilang beses, tinawagan niya ang asawa niya pero walang sumagot. Isang malabong takot ang nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Medyo lasing, mabilis na tumakbo si Jin Hyuk papunta sa pinangyarihan ng krimen. Sinubukang pigilan siya ng mga kasamahan at ayaw nilang makita ni Jin Hyuk ang trahedya. Ngunit nakita pa rin niya ang isang piraso ng papel. Ito ang huling habilin na iniwan ng kanyang asawa sa lupa. Hindi pa rin tanggap ni Jin Hyuk ang katotohanan, kaya't yumuko siya at tiningnan ang pulso ng bangkay. Ang alahas na bigay niya sa asawa ay naroon, pati na ang malupit na mukha nang buksan niya ang tela. Talagang ito ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang katinuan ni Jin Hyuk. Isa na lang ang nasa isip niya, dalhin ang kanyang asawa pa uwi. Kinabukasan, nasa unang pahina ng dyaryo ang balita ng brutal na pagpatay sa asawa ng pulis. Ang 112 Emergency Center ay binatikos dahil sa kapabayaan ng mga tauhan sa pagtugon sa tawag. Agad na tinanggal sa trabaho ang mamasangkot. Sa burol, sinabi ng kasamahan kay Jin Hyuk na nahanap na ng pulis siya ang pumatay sa kanyang asawa. Isang guwardya si Dong Jun na may mahabang kriminal na record. Sa bahay ni Dong Jun, nakita ng pulis na damit at gamit na may dugo. Ang resulta ng DNA ay tumugma ng husto sa DNA ng biktima. Lubos na nalungkot at nagalit si Jin Hyuk. Determinado rin ang mga kasamahan niya na parusahan ang pumatay. Ngunit sa paglilitis kinabukasan, may hindi inaasahang nangyari. Ang opisyal sa emergency center ay tiyak na hindi si Dong Jun ang pumatay. Si Kwon Ju, ang opisyal na ito, ay may pambihirang kakayahan sa pandinig. Ang kanyang sensitibidad sa tunog ay higit sa karaniwang tao. Dahil dito, narinig ni Kwon Ju na iba ang boses ng pumatay kay Dong Jun. Agad na nagkagulo ang buong korte. Akala ng lahat, nagsisinungaling si Kwon Ju, pero matatag siya sa paninindigan. Idiniit ni Kwon Ju na ang pumatay ay lalaking higit 30 taon gulang. Nang magsalita ang killer, tumunog ang pama niya. Pero si Dong Jun, wala nito. Sinabi rin ni Kwon Ju na bago ito, pinatay din ng killer ang kanyang ama. Hiningi niya i-play ulit ang tawag sa pulis, pero naputol ang huling bahagi, kaya hindi napatunayan ni Kwon Ju ang kanyang sinasabi. Binalaan ng prosecutor si Kwon Ju na mag-ingat sa sasabihin niya. Malakas ang ebidensya. Kung makikipagtulungan siya, mabilis matatapos ang kaso. Pero hindi nagpatinag si Kwon Ju. Iginiit niya na iba ang tunay na killer. Sa huli, napawalang sala at pinalaya si Dong Jun. Nakita ito ni Jin Hyuk at nawalan siya ng kontrol. Akala niya sinuhulan si Kwon Ju.
Bago siya kumilos, hinila siya palabas. Agad na naging kontrobersyal ang hatol. Pagkatapos, bigla na lang nawala si Kwon Ju. 3 taon ang lumipas ng napakabilis. Pagbalik ni Kwon Ju galing abroad, bumalik siya sa syudad. May taglay siyang kakaibang superpower. Kaya kahit tibok ng orasan o puso ng langgam ay naririnig niya. Ngayon, bumalik si Kwon Ju sa emergency center na may bagong pagkakakilanlan. Magiging eksperto siya sa investigasyon, determinadong hanapin ang pumatay sa kanyang ama noon. Sa ibang pangyayari, pumayag si Hyejin makipagkita sa estranghero para sa 100,000 won. Naglakad sila sa makikitid na eskinita, at habang lumalayo, nababahala si Hyejin sa tiwangwang na daan. Parang may kutob. Napagtanto ni Hyejin na naloko siya at mahigpit na humingi ng pag-uwi. Ngunit hindi binitiwan ng lalaki ang biktima. Biglang sinalakay si Hyejin at tinakpan ang bibig sa pader. Hindi nakalaban si Hyejin at agad na nawalan ng malay. Nang magising, agad siyang tumawag sa pulis gamit ang cellphone. Ngunit dahil sa virtual SIM, nahirapang tukuyin ang eksaktong lokasyon niya. Natukoy lang ng pulis na nasa 2 km radius si Hyejin mula sa gusaling Darson 36 sa Oxion Ward. Sa sandaling iyon, nagsimulang umakyat ng hagdan ng lalaki. Gumapang si Hyejin sa bintana, kumuha ng ladrilyo at itinapon ito sa labas ng malakas. Nang marinig ang ingay, inakala niyang tumalon ang biktima at agad hinabol ito. Dahil sa urgency, agad ipinadala ni Kwon Ju si Jin Hyuk sa crime scene. Nang matauhan, malabo niyang naalala na may nakita siyang makulay bago siya nawala ng malay. Gamit ang pahiwatig, nahanap agad ni Jin Hyuk ang bakal na pintuan na may mga ads. Ngunit pagpasok, natuklasan niyang abandonadong bahay ito na walang laman. Kung maghahanap sila ng bulag, parang naghahanap ng buhangin sa disyerto ang rescue team. Napansin ni Hyejin na di pa bumabalik ang lalaki at naisip tumakas, pero binalaan siya ni Kwon Ju na delikado kung mahuli siya. Hindi pinansin ng babala, biglang tumakbo si Hyejin pababa. Ilang hakbang pa lang, nakita niya ang lalaking nagmamadaling bumalik. Natakot si Hyejin, tumakbo pabalik sa ikalawang palapag at nagtago sa isang silid. Sa pagmamadali, nahulog niya ang phone charm sa sulok ng hagdanan. Tumakbo ang lalaki at napansin na wala na si Hyejin. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang baril. Naging mabangis ang tingin. Tumakbo siya palabas, hawak ang baril. Samantala, lumapit ang mga pulis sa kalapit na tindahan. Sabi ng matandang tindera, may abandonadong kindergarten sa likod ng eskinita. May makukulay na guhit sa pader. Dagdag niya, may mga kahina-hinalang tao na nagtitipon doon kamakailan. At kitang-kita na hindi sila mabubuting tao. Pagkarinig nito, agad tumakbo si Jin Hyuk papunta sa lugar. Ngunit, ibang pagsusuri ang ibinigay ni Kwon Ju batay sa tawag sa pulisya. May narinig siyang mahinang ugong sa telepono. Tunog ng LED billboard. Isang mapanglaw na lugar gaya ng abandonadong kindergarten ay walang ganyang ilaw. Gayunpaman, mas pinaniwalaan ni Jin Hyuk ang kanyang kutob. Sinipa niya ang pinto at pumasok sa kindergarten. Nang masuri ng maigi, malinaw na hindi ito ang pinangyarihan ng krimen. Sa oras na iyon, may hawak na sandata ang mamamatay tao. Paulit-ulit niyang tinapik ang barandilya habang umaakyat sa hagdan. Nakilala agad ni Kwon Ju ang tunog bilang ingay ng martilyo ng bato. Ito'y kasangkapang karaniwang ginagamit sa pagkatay ng mga hayop. Agad niyang naalala ang kaso ng pagpatay sa Seoul, 1 buwan ang nakalipas. Binugbog ang biktima hanggang hindi na makilala ang mukha. Ang sandata ay eksaktong ganitong uri ng martilyo. Pero bakit dito lilitaw ang mamamatay tao ngayon? Ito'y nagpapahiwatig. Mali ang naaresto o nakatakas ang salarin. Agad na iniulat ni Kwon Ju ito kay Jong Kyung-ha ng Major Crimes. Hindi siya naniwala at inakala itong kalokohan. Ngunit ilang segundo lang, bagong detalye ang nagpabalik loob sa kanya. Ang naarestong suspect pala ay may tunay na alibi. Dahil dito,
siya ay pinalaya. Dito, napag-isip ng pulisya na di simpleng kidnapping ito. Malamang ito'y gawa ng serial killer na nakalaya pa. Samantala, nakita ng killer ang nahulog na phone charm. May masamang kutob si Eugene. Dahan-dahan niyang itinanghal ang ulo. Biglang lumitaw ang nakakatakot niyang mukha sa harap ni Eugene. Kaladkad niya ito papunta sa banyo. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ni Eugene sa emergency center. Sa sandaling iyon, binuksan ng killer ang kanyang bag. Maingat siyang pumili ng tamang sandata. Samantala, abala pa rin si Jin Hyuk sa paghahanap ng makakulay na bagay na binanggit ni Hee-jin. Malapit na ang kritikal na sandali. Naisip ni Kwon-ju ang isang hair salon sa mapa. Naisip niya na ang tunog sa telepono ay mula sa ilaw ng salon. Ang LED ay may maraming kulay, tulad ng sinabi ni Hee-jin. Agad na sinabi ni Kwon-ju ang teorya niya kay Jin Hyuk. Nag-alinlangan siya pero naalala ang salon na nadaanan. Dahil mahalaga ito, tumakbo si Jin Hyuk papunta sa salon. Sa sandaling iyon, itinaas ng killer ang martilyo. Ibinaba niya ito pero nakaiwas si Hee-jin sa tamaan. Ito ang nagpabaliw sa killer. Hinawakan niya ang kwelyo at sinampal ng paulit-ulit. Hinila niya ang buhok para hampasin ng walang awa. Habang pataas ang martilyo, pumasok si Jin Hyuk. Hinaram niya ang galaw ng killer. Agad na nagsimula ang matinding labanan. Hinawakan ni Jin Hyuk ang killer at itinapon sa bathtub. Bumagsak siya ng malakas sa tubig. Maya-maya, naging pula ang tubig dahil sa dugo. Una, balak ni Jin Hyuk na iligtas ang buhay niya. Ngunit nang lumingon, nakita niya ang bag ng killer. Puno ito ng mga gamit ng mga babae. Nakita niya ang asawang pinatay 3 taon na ang nakalipas. Bigla, sumiklab ang galit sa loob ni Jin Hyuk. Hindi niya kayang hayaan ang baliw na killer. Itinaas ni Jin Hyuk ang martilyo para patayin ang killer. Pero nakialam si Kwon-ju, pinatigil siya sa lahat ng paraan. Sa huli, nanaigang isip ni Jin Hyuk sa kanyang galit. Kasabay nito, dumating ang pulisya at nailigtas ang biktima. Pagkatapos, kinuha ni Jin Hyuk ang nahulog na telepono. Napansin niya na si Kwon-ju ay umasa lang sa tunog para malutas ang kaso. Totoo ba talaga na may kakayahan siyang makarinig ng higit sa karaniwang tao? Kung gayon, posible bang iba ang pumatay sa asawa niya 3 taon na ang nakaripas? Habang gusto niyang kumuha ng sagot, may tumawag sa emergency center tungkol sa ibang kaso. Isang 7 taong gulang na batang lalaki na si Son Aram ang tumawag. Natataranta niyang sinabi na gusto siyang patayin ng kanyang ina. Sa simula, inakala ng pulis na biro lang ito ng bata. Pero sa mabilis niyang paghinga, nalaman ni Kwon-ju na hindi nagbibiro si Son Aram. Hindi lang yon, malubha ang sugat ni Son Aram at maaaring mamatay anumang oras. Sinaksak pala ng ina si Son Aram sa tiyan gamit ang kutsilyo dahil hindi siya sumunod. Sa kabila ng sakit, nagawa ni Son Aram na kunin ang telepono. Agad siyang nagtago sa loob ng washing machine sa balkonahe at tumawag sa pulis. Nang marinig ang mahinang paghinga ng bata, agad na kumilos si Kwon-ju at nag-red alert. Kasabay nito, inutusan niya si Jin Hyuk na dumiretso sa eksena. Samantala, ang ina ni Son Aram na si Bok-sun ay may hawak na kutsilyo at hinahanap ang anak sa apartment. Samantala, maraming dugo ang nawawala kay Son Aram dahil sa matinding pinsala. Dumadaloy ang dugo sa drain pipe ng washing machine. Inutusan ni Kwon-ju ang bata na ipitin ng mahigpit ang kamay sa sugat. Inalo niya ito at hinikayat na alalahanin ng eksaktong address. Malabo lang itong mailarawan ni Son Aram. Sabi niya, nagtatago siya sa puting washing machine sa balkonahe. Dahil walang tiyak na impormasyon, binago ni Kwon-ju ang diskarte. Tinanong niya ang bata kung ano ang nakikita niya sa labas ng bintana. Sabi ni Son Aram, may mga pulang gusaring ladrilyo sa labas. Dahil dito, inutusan ni Kwon-ju ang team na iskan ang mga signal sa lugar na maraming pulang gusali. Hindi nagtagal, natukoy nila ang villa complex na Sungwon. Samantala, natataranta si Bok-sun na tumawag sa lalaki at nagsabing nakatakas si Son Aram. Mabilis na dumating ang pulis sa lugar. Pero maraming gusali, kaya nahirapan maghanap. Para mapaliit ang saklaw, pinisita ni Jin Hyuk at team ang security office para sa info. May nagsabi rin kung tungkol sa pang-aabuso sa bata.
baka bahay 104 sa Building 5. Nakita rin daw niya ang bahay na yun nagtapon ng basura kasama damit may dugo. Pagkarinig nito, nagmadali si Jinhyuk papunta sa apartment. Narinig niya ang iyak ng bata mula sa loob. Agad-agad, sinira ni Jinhyuk at team ang pinto at pumasok. Pero nang tingnan nila, nakita lang nila ang inang nagpapakain sa anak. Natigil ang kaso sa dead end. Sa oras na yon, may bagong detalye si Son Aram. Sabi niya, tuwing uuwi ang tatay niya, may tunog ng harmonika sa bahay. Sinubukan ni Kwon-ju intindihin, pero di niya alam ang ibig sabihin. Samantala, lumabas si Boksun sa balkonahe. Umabot sa sukdulan ang takot at kaba ni Son Aram. Tinakpan niya ng mahigpit ang bibig at di umimik. Dahan-dahang lumapit ang ina sa washing machine. Nang walang nakita, isinara niya ang pinto at umalis. Napabuntong hininga si Son Aram ng maluwag. Ngunit bigla, tumalikod ang malupit na ina. May dugong tumutulo pa rin mula sa drain pipe. Napansin ito, kaya binuksan ni Boksun ang takip. Lumapit siya, matay nagngangalit, gustong namunin si Son Aram. Inabot niya at hinila palabas ang bata. Kahit lumaban si Son Aram, di siya makalaban. Anda. Narinig ng buong emergency center ang sigaw ng bata. Nagpanik si Jinhyuk, hinimok si Kwon-ju gumawa ng plano. Ngunit hindi pa rin siya makaisip ng mabisang solusyon. Sinubukan na lang ni Kwon-ju kausapin si Boksun. Maya-maya, nahanap ng pulis ang bahay, nakita ang inang bumagsak. Walang emosyon ang mata ni Boksun, hindi nagsalita. Matapos ang inang pagikayat, sa wakas nagsalita ang ina kay Kwon-ju. Ngunit ang inihayag ni Boksun ay nagpanginig sa lahat. Kinuha ng isang matandang lalaki, si Son Aram. Ang matandang iyon ay malupit na madalas umaabuso sa mga bata. Inamin din ni Boksun na maraming batang pinalaki, ngunit pinatay ng matanda. Nang marinig ito, tumakbo si Jinhyuk sa security office para humingi ng tulong. Tinanong niya ang gwardya kung may nakitang matandang may dalang bata. Kalmado ang gwardya at sinabihan si Jinhyuk na huwag magmadali. Iminungkahi niyang uminom muna ng tubig bago maghanap ng magkasama. Walang duda, kinuha at ininom ni Jinhyuk ang tubig. Pagkatapos, dinala ng gwardya si Jinhyuk sa basement ng complex. Ngunit habang bumababa, bigla siyang nahilo. Umitim ang kanyang paningin at bumagsak siya sa sahig. Noon lang inilabas ng gwardya ang hiringgilyang may lason. Inihayag niya ang kanyang tunay na pagkatao. Siya pala ang utak sa likod ng lahat ng krimen, isang masamang tao na dalubhasa sa pang-aabuso at pagpatay ng mga bata. Ang pangalan niya ay Chulhan. Mahinahon niyang inamin na pumatay siya ng maraming bata, hindi lang para sa kanyang baluktot na pagnanasa, kundi para rin sa pera sa siguro. Una, binalak niyang i-inject ang lason para patayin si Jinhyuk doon mismo. Pero bigla, sa kritikal na sandali, tumayo si Jinhyuk at mahigpit na hinawakan ang pulso ni Chulhan. Malamig na kinuha ni Jinhyuk ang isang telepono mula sa kanyang bulsa. Naitala nito ang bawat salita ng masamang pagtatapat ng matandang lalaki. Lahat ito ay isang bitag na inihanda ni Jinhyuk. Nang kunin niya ang bote ng tubig, napansin niya agad ang itinapon na sedative vial sa basurahan. Nakaramdam ng kakaiba, nagkunwari siyang uminom tapos lihim na inilabas lahat. Pagkatapos, sinamantala ni Jinhyuk ang pagkakataon para lupigin ng matanda. Ang pinakamahalagang gawain ngayon ay hanapin kung nasaan si Son Aram. Agad na iniugnay ni Jinhyuk ang kanyang walkie-talkie sa sentro. Nang dumating ang signal, hiniling ni Kwon-ju na itaas niya ang aparato. Gamit ang pinakamahinang tunog, sinimulan niyang tukuyin ang lokasyon ng bata. Kanina, sinabi ni Kwon-ju kay Son Aram na magpatuloy sa pagkatok para lumikha ng ingay. Salamat dito, natukoy niya ng tumpak ang direksyon. Sa ilalim ng kanyang patnubay, patuloy na kumikilos si Jinhyuk. Lumiko siya pakaliwa, pakanan, at tumigil sa harap ng malaking pader. Iginiit ni Kwon-ju na tiyak na nasa likod nito si Son Aram. Ngunit nag-alinlangan si Jinhyuk dahil walang tunog mula sa kabila. Gayunpaman, ito na lang ang natitirang pag-asa. Nagpasya si Jinhyuk na kunin ang martilyo at paulit-ulit na hampasin ang pader. Nang isinilip ang flashlight sa loob, nakita niya si Son Aram, nakakulong ang bata sa bakal na hawla. Patuloy na kumakatok sa mga rehas. Salamat, titiyagan ng magkabilang panig.
ligtas na nailigtas si Son Oram para sa masamang matandang lalaki. Siya'y inaresto at binitay ng habambuhay na nagwakas sa kanyang kakilakilabot na mga krimen. Tila natapos na ang kaso, ngunit ang katotohanan sa likod ng mga krimen ay ngayon palang nagsisimulang matuklasan. 3 taon ang nakalipas, isang lalaking hindi makatulog ay gumagala ng walang patutunguhan. May dalang mabigat na bakal na bola, hinahanap niya ang susunod niyang biktima. Hindi nagtagal, sinalakay niya ang isang babae sa gitna ng kalye. Ang pangyayaring ito ay aksidenteng nasaksihan ng isang dumadaang pulis. Agad-agad, hinabol ng pulis ang suspek. Sa kasamaang palad, dahil sa katandaan at panghihina, unti-unting napag-iwanan ng pulis at nakatakas ang salarin. Habang humahabol, aksidenteng nabangga ng pulis ang isang lalaking naka-Amerikana. Akmang magsusori siya nang mapansin niyang duguan ng mga kamay ng lalaki. Nang maramdamang may mali, nagsimulang magtanong ang pulis. Bago pa siya makagalaw, unang sumalakay ang lalaki at ibinagsak ang pulis sa lupa. Ngunit hindi pala mahina ang pulis. Mabilis niyang ipinihit ang katawan at ginamit ang lakas para ibagsak ang kalaban sa kapinigilan nito. Tila nanupig na niya, ngunit bigla sumipa ng malakas ang estranghero. Tinamaan ng husto ang pulis at natumba ito patalikod. Noon, kausap pa ng opisyal ang anak na si Kwon-jo sa emergency center. Bawat ingay sa eksena ay narinig niya ng direkta. Walang magawa, natakot si Kwon-jo na mahawakan ng killer ang kwelyo ng ama. Malamig niyang itinaas ang bakal na bola. Pagkatapos, ibinaba niya ito ng may nakatatakot na lakas. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Umagsak ang opisyal sa lupa sa matinding sakit. Ngunit hindi pa tumigil doon ang killer. Patuloy siyang nananakit ng walang habas sa walkie-talkie. Narinig ni Kwon-jo ang pagpapahirap sa ama hanggang mamatay. Unti-unting lumakas ang sirena ng pulis sa malayo. Ngunit mas nakakatakot na tila may kasama ang mamamatay tao. Kinuha niya ang walkie-talkie at namutya sa kabilang panig. Nakinig si Kwon-jo at may napansin na kakaiba sa pananalita nito. Medyo malabo ang kanyang pananalita at may kakaibang tunog ang panga niya. Ang mga detalyeng ito ang naging tanging pahiwatig sa serye ng mga pagpatay. Sa libing ng ama, napanood ni Kwon-jo ang balita na may nahuli ng suspek. Sa investigasyon, nakita ang mga gamit ng biktima sa bahay ng suspek. Siya rin ang pinaghihinalaang pumatay sa asawa ni Jin-hyuk. Ngunit nang marinig ni Kwon-jo ang boses niya, may naramdaman siyang kakaiba. Ibang-iba ang boses ng lalaking ito sa tunay na killer na narinig niya noon. Sa korte, iginiit ni Kwon-jo na hindi ito ang tunay na salarin kahit may ebidensya. Sa huli, dahil sa kakulangan ng ebidensya, napawalang sala si Dong-jun at pinalaya. Ikinagalit ito ng mga pamilya ng biktima, lalo na ni Jin-hyuk. Karamihan ng tao ay naniwala na sinuhol ni Dong-jun si Kwon-jo para tulungan siyang tumakas sa hustisya. Pagkatapos ng paglilitis, mahigpit na binalaan ni Police Chief Jong-kyum si Kwon-jo. Dito niya napagtanto na ang tunay na pagkakakilanlan ng pumatay ay hindi simple. Mukhang ang buong sistema ng pulisya ay nagtatakip para sa utak ng krimen. Ayaw tanggapin ang kasinungalingang ito. Nag-aral si Kwon-jo sa ibang bansa at bumalik sa emergency center. Gamit ang kanyang kahangahangang pandinig, paulit-ulit niyang tinulungan ang pulisya sa mga kaso. Ngunit hindi pa rin lubos na pinagkakatiwalaan ni Jin-hyuk si Kwon-jo matapos ang paglilitis noon. Isang araw, may grupo ng kabataan na kumakain sa ilalim ng tulay na may nahulog na bangkay mula sa itaas. Sa matinding takot, agad silang tumawag sa emergency services. Nang makilala ng pulisya ang biktima, nalaman nilang si Dong-jun ito, ang inabsuelto 3 taon na ang nakalipas. Agad na pumunta sina Jin-hyuk at Kwon-jo sa pinangyarihan. Matapos ang masusing pagsisiyasat, napag-alaman nilang si Dong-jun ay hindi nahulog kundi brutal na pinatay. Malinaw na ipinakita ng sugat sa ulo na ginamit ng salarin ang bakal na bola
para durugin ang bumo, tulad ng pagkamatay ng ama ni Kwon Jo. Determinadong alamin ang katotohanan, hinanap ni Kwon Jo ang pinakamahusay na forensic doctor at humingi ng detalyadong pagsusuri sa bangkay. Sa malawak na karanasan, nakita agad ng coroner na namatay si Dong Jun dahil sa pagpapahirap batay sa mga bahas na naiwan. Hinuha ng coroner na bago mamatay, si Dong Jun ay kinaladkad ng nakapaa sa matatalim na bubog na nakakalat sa lupa. Pagkatapos, bawat daliri sa paa niya ay malupit na dinurog ng mamamatay tao gamit ang martilyo. Hindi tumigil doon, dinurog ng mamamatay tao ang ulo ni Dong Jun gamit ang bakal na bola bago itinulak ang bangkay mula sa mataas. Kapansin-pansin na ang torture na ito ay kahawig ng mga kaso. 3 taon na ang nakalipas kaugnay ng ama ni Kwon Jo at asawa ni Jin Hyuk. Nahumbinsin ito si Jin Hyuk na ang tunay na serial killer ay nakakalaya pa rin. Ang katotohanan ito'y lubos na sumira kay Jin Hyuk. Nang gabing iyon, nagpunta siya sa isang kainan para malunod sa alak. Ang pamangkin ng may-ari, si Eun Bae, inaliw ang lalaking nalulunod sa lungkot. Kinabukasan, pauwi galing trabaho, aksidenteng may nasipa si Eun Bae. Nang yumuko siya, nakita niyang bagong designer handbag ito. Pinalaan siya ng ating niyang si Eun Soo na huwag hawakan ang kakaibang bagay. Ngunit dahil walang tao, binuksan ni Eun Bae ang bag sa pagka-curious. May USB at mensaheng, "Alam ko ang maruming gawa mo kahapon, bitch." Biglang may sumugod na nakaitim. Hinawakan at dinukot niya si Eun Bae. Sa kabilang linya, narinig ni Eun Soo ang hiyaw ng kapatid. Agad tumawag si Eun Soo sa emergency center para humingi ng tulong. Noon, nakagapos si Eun Bae at nakakulong sa trunk ng kotse. Ilit siyang nagpupumilit na makawala. Pinilit niyang abutin ang cellphone at pinindot ang sagot na button. Ngunit dahil nakatakip ang bibig, hindi siya makagawa ng marinaw na tunog. Kaliban sa mahinang umod, GPS ng telepono, kotse ni Eun Bae mula istasyon patungong Jamsil. Agad na humabol sina Jin Hyuk, Doogie at Dae-shik. Dahil sa trapiko, hindi nila matukoy ang sasakyan ng kidnapper. Umasa lang sila sa mamatunog mula kay Eun Bae. Hinala ni Kwon Jo, nakakulong si Eun Bae sa selyadong lalagyan. Tumingin sila sa mamasasakyang may malaking trunk o sedan. Sa kabiguan, ginamit ni Eun Bae ang lahat ng kanyang lakas. Paulit-ulit niyang sinipa ang trunk para makuha ang atensyon. Napansin ni Jin Hyuk ang pickup na may bahagyang bukas na hatch. Mabilis silang tumakbo at hinarang ang sasakyan. Utos ni Jin Hyuk na huminto pero biglang humarulot ang kidnapper. Naitapon sina Jin Hyuk at Dae-shik sa kalsada habang humahabol. Hindi pa doon natapos ang pangyayari. Nabangga ng malaking truck ang kanilang kotse, nagdulot ng aksidente. Sa swerte, walang malubhang na sugatan. Hinpila ng pulis, dumating ang lola ni Eun Bae na nababalisa. Nagmakaawa siya kay Jin Hyuk na iligtas ang kanyang apo. Kasama niya si Jeon Ki-hilan, bagong nobyo ni Eun Bae. Sa unang investigasyon, napagpasyahan ng pulis na si Kim Joo-hyun, dating nobyo ni Eun Bae, ang pangunahing suspek sa pagdukot. May malalim na galit si Kim Joo-hyun at nangakong hahanapin si Eun Bae para maghiganti. Ngunit, iba ang pananaw ni Jin Hyuk. Sa nakita niya, mataba ang driver ng truck, samantalang payat ang dating nobyo ni Eun Bae. Malinaw na hindi sila maaaring iisang tao. Gayunpaman, nagpasya ang task force na ituon ang lahat ng pagsisikap sa paghahanap kay Kim Joo-hyun. Nang buksan nila ang pinto ng kotse, nakakikilabot na tanawin ang bumungad. Si Kim Joo-hyun ay patay na sa loob, matagal nang naroon. Samantala, matiyagang pinakinggan ni Kwon Jo ang recording ng usapan nila ni Eun Bae. Dahil sa kanyang matalas na pandinig, narinig niya ang mahinang tunog ng metal sa audio. Matapos ang masusing pagsusuri, natukoy niya na ito'y tunog ng bakal na pala. Agad na napunta ang hinala sa kasalukuyang nobyo ni Eun Bae na si Jeon Ki-hyun. Sabi niya guro siya, pero puno ng putik ang kanyang sapatos, hindi angkop sa trabaho.
Nag-iwan si Kwon Ju ng sulat kay Ju Hyun para siya sa atin ang social media ni Jeon Ki-hyun. Sabay nito, tinawagan niya si Jeon Ki-hyun. Kunwari may ipapadala sa lola ni Eun Bae. Pagdating ni Jeon Ki-hyun, may dalawang kahon si Kwon Ju para buksan ang trunk. Walang bakal na pala sa loob, pero maraming putik ang nakita. Lalo nitong pinatibay ang hinala ni Kwon Ju. Paalis na siya para tumawag ng backup nang tumunog ang walkie-talkie kay Ju Hyun. Sunod sa utos, sinibak niya ang SNS account ni Jeon Ki-hyun at nakakita ng maraming litrato sa mga abandonadong lote. Agad niyang binalaan si Kwon Ju na si Jeon Ki-hyun ang nang-kidnap kay Yoon Bae. Nang mapagtanto na hindi na makapagtago, bumunot si Jeon Ki-hyun ng dagger at idiniin sa lalamunan ni Kwon Ju. Sabay nito, tinanggal niya ang dental brace gamit isang kamay na nagdulot ng kakaibang tunog ng bitak sa panga. Natigilan si Kwon Ju dahil ito ang tunog ng serial killer na gumagamit ng metal wrench sa mga biktima. Ngunit mabilis pa rin kumilos si Kwon Ju. Umikot siya, sinipa ng malakas si Jeon Ki-hyun, tapos agad hinugot ang baril at itinutok sa kanya. Pero bago pa siya makatawag ng backup, may matabang lalaki na biglang lumitaw at pinalo siya ng baseball bat sa ulo. Habang nagmamanman sa website, naghukay sila ng malalim na hukay sa liblib na lugar. Balak ilibing ng buhay ang opisyal bago tumakas. Malamig na tiningnan ni Jeon Ki-hyun si Kwon Ju. Tinanong kung may huling salita siya. Bilang tugon, ngumisil ang si Kwon Ju at nanlait. Tinawag silang basura. Walang pag-aatubili, itinapon ng dalawang walang awang lalaki si Kwon Ju sa hukay at mabilis na nagtabo ng lupa. Di kalayuan, nasubaybayan ni Jin Hyuk ang GPS signal at tumating sa lugar sa tamang oras. Nakita ang sitwasyon, agad niyang hinugot ang baril, itinutok sa mataba na lalaki. Gayunman, sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang walkie-talkie may mensahe mula sa headquarters. Nang marinig ang tunog, nagpanik ang dalawang kidnapper at tumakas. Hinigpitan ni Jin Hyuk ang hawak sa trigger pero natamaan lang ang taillight ng mabilis na kotse. Alam na di sila mahuhuli, nagmadali siya sa hukay para iligtas muna ang kasamahan. Sa huli, nailigtas ng buhay ang pinuno ng koponan na si Kwon Ju. Samantala, sa gitna ng gabi, nagising si Yoon Bae sa kakaibang kama. Pagmulat ng mata, napansin nasa panoramic filming room siya. 3 kamerang walang blind spot ang nakatutok sa kanya, nagdulot ng takot sa kanyang katawan. Maya-maya, may pumasok na lalaki sa kwarto. Nang malapitan, nagulat si Yoon Bae nang makilala ang bagong kasintahan na si Jeon Ki-hyun. Tinitigan niya ito, dahan-dahang nagsasalita ng mapanghikayat, sinusubukang akitin siya. Sabi ni Jeon Ki-hyun, pwedeng maging adult film star agad si Yoon Bae dahil sa ganda at pamamatawan. Umiling ang mataba sa tabi niya habang hinahabol sila ng pulis sa buong lungsod. Gusto ni Jeon Ki-hyun na mag-livestream agad ng kalmado. Galit na sumigaw ang mataba, ayaw nang makisali at hiniling kay Jeon Ki-hyun na hatiin ang pera. Gusto lang ng mataba ang kanyang parte para makauwi agad sa kanilang bayan. Pero malinaw na walang balak si Jeon Ki-hyun na hatiin ang pera. Dahil sa pagtigil niya, nawalan ng pasensya ang mataba. Sa galit, inilabas ng mataba ang dagger. Idiniin sa leeg ni Jeon Ki-hyun, hinihingi agad ang pera. Gayunman, sa gitna ng labanan, biglang lumaban si Jeon Ki-hyun, inagaw ang kutsilyo at sinaksak ang mataba. Nagbuno sila ng malakas, ibinagsak ang sofa sa silid. Bigla, natahimik ang buong kwarto. Agad, tumalon si Yoon Bae sa takot at tumakbo palabas ng silid. Pero bago siya makatakas, isinara ni Jeon Ki-hyun ang pinto. Inilabas niya ang telang may chloroform, idiniin sa bibig ni Yoon Bae hanggang mahimatay. Hinila niya ito sa madilim na pasilyo at naglaho sila sa gabi. Sa ibang pangyayari, salamat sa bagong teknik, nahanap ni Jin Hyuk at Kwon Ju ang grupo. Ayon sa datos, nasa timog sila ng malapit na himpilan ng pulis. Naalala ni Yoon Soo na dating may middle school doon.
Higit pa, dating guro roon ang kanyang ama ilang taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, hindi basta-basta pinili ni Jong Ki-hyun ang lugar. Gusto niyang magigante sa dating guro sa homeroom noong high school. Ang target niya ay ang anak na babae ng guro noon. Agad na tumakbo sina Jin Hyuk at Kwon Ju sa abandonadong paaralan. Pero pagdating doon, walang laman ang silid-aralan. Tanging bangkay ng mataba na lalaki ang naiwan sa sofa. Nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap. Maya-maya, narinig ni Kwon Ju ang kakaibang ingay ng hinihinang katawan. Para mas mabilis, nagpasya silang maghiwalay at maghanap ng solo. Si Kwon Ju sa ikatlong palapag, si Jin Hyuk naman sa ikaapat. Gamit ang matalas niyang pandinig, narinig ni Kwon Ju ang mahinang paghinga. Agad niyang nakita si Eun Bae, sugatan sa loob ng lumang aparador. Nang makita ni Eun Bae si Kwon Ju, nanlaki ang mata niya sa takot. Isang segundo lang, may madilim na anyo ang sumalakay mula sa likod. Noon, ang ina ni Jong Ki-hyun ay maganda, may sakit na asawa at anak. Napilitan siyang magsuot ng medyas at makipagkita sa mga lalaki sa nayon para magbenta ng insurance. Hindi niya alam, tahimik na pinapanood ng kanyang anak ang lahat. Nakita ni Jong Ki-hyun ang kanyang ina na inaabuso ng grupo ng mga lalaki. Mula noon, naging tampulan siya ng tukso ng kanyang mga kaklase. Dahil dito, madalas nakikipag-away si Jong Ki-hyun sa kanila. Bagamat galit siya sa ina, naintindihan niyang ginawa ito para sa pamilya. Isang araw, binigyan ng kamera si Jong Ki-hyun ng kanyang guro. Masaya siya, balak niyang gamitin ito para sa mga sandali sa paaralan. Ngunit nang itaas niya ito, nakita niya ang nakakahiyang eksena. Ang guro ay nakahiga sa kandungan ng kanyang ina sa loob ng silid-aralan. Ang ina ay nagrereklamo tungkol sa may sakit na asawa, tinawag pa ang anak na pabigat. Nang gabing iyon, isang trahedya ang nangyari nang masunog ang kwarto ng kanyang ina. Sa gitna ng apoy, tiningnan niya ang anak na malamig na nakatayo sa labas, sumisigaw ng desperado. Pero tahimik lang siyang nanood, walang balak iligtas siya. Sa isang kisap mata, lumipas ang 20 taon. Ang dating Jong Ki-hyun ay malaki na ngayon. Tinukot niya ang anak ng guro, determinadong maghigante. Pinaandar ni Jong Ki-hyun ang mga kamera para i-livestream ang torture. Ito ang paraan niya para gumanti sa nakaraan. Bago pa siya kumilos, pumasok sina Jin Hyuk at Kwon Ju. Nakita ni Kwon Ju si Eun Bae sa aparador, pero sinipa siya ni Jong Ki-hyun. Mahigit kalahating oras silang nagbuno ng matindi. Nang oras na yon, napagtanto ni Jin Hyuk ang pamanib at umakyat. Itinaas ni Jong Ki-hyun ang isang remote control. May mga pasabog para siya sa buong gusali. Handa siyang lumaban hanggang kamatayan sa mga pulis. Agad na itinaas ni Jin Hyuk ang baril, hiniling na sumuko. Pero walang takot na ipinakita si Jong Ki-hyun. Inihagis niya ang bote ng likido kay Jin Hyuk, saka tumakbo sa bubong. Sa bubong, may baril ang isa, may remote ang isa. Walang gustong umatras. Para sa kaligtasan ng mga bihag, bumaba si Jin Hyuk at ibinigay ang baril kay Jong Ki-hyun. Bagamat mayabang sa gatilyo, nagatubili si Jong Ki-hyun. May takot sa kanyang mga mata. Sinamantala ito ni Jin Hyuk, ibinaligtad siya sa lupa at sinuntok ng paulit-ulit. Dahil dito, nailigtas si Eun Bae at dumating agad ang task force. Bago siya inalis, may ibinulong si Jong Ki-hyun na kakaiba. Sabi niya, kung mamatay siya, maiiwan mag-isa ang anak niya. Kahit 500 metro ang layo, malinaw na narinig ni Kwon Ju ang mga salitang iyon. Tumama ito sa kanya na parang kidnat. Iyon ang eksaktong sinabi ng kanyang ama bago pinatay ng mamamatay tao 3 taon na ang nakalipas. Hindi mapigil ang pagkabalisa, nagmadali si Kwon Ju sa kotse ng pulis. Tinanong si Jong Ki-hyun kung saan niya narinig ang patagang iyon. Kahit tumunog ang pama niya, malinaw na hindi siya ang serial killer mula sa nakaraan. Inamin ni Jong Ki-hyun na noong araw na yon habang naghahanap ng biktima, nakita niya ang ibang killer na sumalakay sa pulis gamit ang wrench. Agad na kinuna ni Jong Ki-hyun ng video ang buong krimen. Doon nang na-realize ni Kwon Ju na ang ginamit na sandata ay timbang sa gym. Iginiit ni John na alam niya ang mukha ng salarin, pero bago niya masabi, biglang dumating si Jong Kyung-hyuk at itinulak ang suspek sa kotse.
Nawala ng pagkakataon si Jung Gi-hyun na sabihin ang buong kwento. Papunta sa istasyon, bigla na lang naubusan ng gas ang kotse ng pulis. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Jung Gi-hyun ang ulo at nakita ang susi ng posas na nahulog sa harap niya. Ayaw palampasin ang pagkakataon, sinipa niya ito patungo sa kanya. Tapos nagkunwaring may sakit ng tiyan, kailangan ng banyo. Huminto ang kotse ng pulis sa kalapit na gasolinahan. Inalalayan ng isang pulis si Jung Gi-hyun sa pampublikong banyo. Pagkasuri ng posas, lumabas ang pulis para maghintay. Sa loob, isinara ni Jung Gi-hyun ang pinto, hinuha ang susi sa bulsa, at matagumpay na tinanggal ang posas. Samantala, naghinala ang mga pulis dahil puno ang tangke ng kotse ng umaga. Nang marinig ito, tumingin si Jin Hyuk sa ilalim ng sasakyan at natuklasan na sadyang pinutol ang linya ng gasolina. Kasabay nito, sa loob ng banyo, umakyat si Jung Gi-hyun patungo sa bintana, naghahanda ng tumakas. Ngunit bigla, may kakaibang tunog na umalingaw-ngaw mula sa likod ng banyo. Maya-maya, isang lalaking nakaitim ang biglang sumugod. Hinila si Jung Gi-hyun at ibinagsak sa sahig. Sa labas, abala sa cellphone ang guwardiya, walang kaalam-alam sa nangyayaring gulo. Naglabas ng bakal na kawad ang misteryosong lalaki. Hinigpitan ito sa leeg ni Jung Gi-hyun mula sa banyo ng babae. Narinig ni Kwon-ju ang mabilis na tibok ng puso, nakaramdam ng panganib. Sa puntong ito, halos wala ng buhay si Jung Gi-hyun. Nasaksihan para niya mismo ang krimen ng serial killer. At ngayon, bumalik ito para patahimikin siya. Tumakbo si Kwon-ju sa banyo ng lalaki, pero nakalock ang pinto mula sa loob. Pinukpok niya ito ng buong lakas. Sinubukang sirain ang lock, pero hindi nagtagumpay. Habang ito'y nangyayari, malamig na binuhusan ng killer ng gasolina si Jung Gi-hyun sa kasinundihan. Bawat kilos ay mabilis at sanay. Parang nakagawian na. Sa ilang sandali, kumalat sa paligid ang matapang na amoy ng masusunog na laman. Ngayon lang naglakas loob ang pulis na sirain ang pinto at pumasok. Pero noon pa, matagal nang tumakas ang mamamatay tao. Nagpupumiglas si Jung Gi-hyun sa lupa. Nagsisikap magsalita para ibunyag ang salarin. Ngunit bago pa siya makapagsabi, kuling hininga na niya, pinuno ng task force na si Jung Kyun-hyuk. Pagkasiyasat, nagsabing sinunog ni Jo ang sarili. Ayon kay Jung Kyun-hyuk, mahilig sa apoy ang lalaki, kaya may katuturan ang pagsunog sa sarili. Hindi umimik si Kwon-ju, pero may malalim na hinala siyang nabubuo. Lahat ng ebidensya ay nagpapahiwatig na may taksil sa hanay ng pulisya. At ang pinakakahina-hinala mayon ay si Jung Kyun-hyuk, pinuno ng task force. Talagang pagbalik sa istasyon, nakatanggap si Jung Kyun-hyuk ng misteryosong tawag. Sinabi niyang tapos na ang lahat ng utos at hiningi na itigil ang pakikipag-ugnayan sa kanya. Sa CCTV, nakilala ni Kwon-ju ang misteryosong pumatay kay Jung Gi-hyun. Pilay ang lalaki, nagpapahiwatig ng dating pinsala sa Achilles o bukong-bukom. Mula sa lakad pa lang, halata ng profesional na mamamatay tao siya. Agad siniyasat ni Kwon-ju at Jin Hyuk ang mga bar sa lugar para hanapin siya. Makalipas ang ilang oras, may nakuha rin silang impormasyon. Ilang saksi ang nakakita raw ng lalaking may kakaibang lakad. Tumapak siya sa sako, at ang pangay tumutunog parang ugali. Sabi ng may-ari, minsan ay nagdala siya ng grupo doon. Sa usapan, nalaman niyang sa Jeb Development siya nagtatrabaho. Pagkaalis ni Kwon-ju at Jin Hyuk, may balita ang killer. Sa mensahe, nakita niya ang buong profile ni Kwon-ju at Jin Hyuk. Sa ibang lugar, pinuhusan ng tubig ang isang lalaki ng may-ari. Kumunot-noo siya tahimik na naghilamos sa banyo. Nang tumingala, nagulat siya. Nakatingin sa kanya ang mukha ng may-ari sa labas ng bintana. Pinilit niyang huwag pansinin at bumalik sa kama. Ngunit hindi siya pinabayaan ng may-ari. Naglagari siya ng kahon. Umalingaw-ngaw ang ingay na di niya tiisin. Nag-aalab ang galit. Kinuha niya ang coat rack at ibinagsak sa sahig. Nang mawalan siya ng kontrol, ang may-ari ng bahay ay ngumiti ng nakakaloko. Mukhang sinadya niyang galitin ang lalaki. Hindi na nakatiis, bumaba ang lalaki sa hagdanan. May hawak siyang kutsilyo at pinantaan ang may-ari ng bahay. Gusto niyang ipakita na hindi siya dapat bastusin. Sa galit, sinugatan pa niya ang sariling braso. Umagos ang dugo, nagulat ang kapitbahay na dumaan.
Agad siyang tumawag sa pulisya. Mabilis na dumating ang mga pulis sa lugar. Si Jin Hyuk ang unang pumasok. Sinipa niya ng malakas ang lalaki, bumagsak ito sa sahig. Pero napansin niya na peke pala ang kutsilyo. Prop lang pala ang dugo sa braso niya. Lumuhod ang lalaki, umiiyak, at umaming takutin lang ang may-ari ang gusto. Pero hindi na nakinig ang mga pulis. Mahigpit nilang dinala siya sa istasyon para tanungin. Talagang natakot ang lalaki. Tumakbo siya sa kalapit na kwarto. Sa takot, binangga niya ang lahat para makatakas. Bigla, may nakita siyang mga mata sa loob ng aparador. Sa sobrang takot, napasigaw siya. Nag-aninlangan si Jin Hyuk pero lumapit at pinuksan ang aparador. May bumagsak na bangkay na nakabalot sa plastik. Nagulat sila nang makitang kamukha ito ng may-ari ng bahay. Tumahimik ang buong silid. Nanlamig ang lahat sa nakita. Agad na tinanong ni Jin Hyuk ang babaeng nasa harap niya. Kitang-kita ang takot niya at hindi maayos magsalita. Habang si Kwon Ju sa emergency center ay nakikinig sa comms. Wala siyang napansing kakaiba. Pero sa records, nalaman niyang may thyroid cancer surgery ang may-ari. Hindi dapat makapagsalita ng maayos pero malinaw ang boses nito. Ang kontradiksyong ito'y nagdulot ng hinala sa pulisya. Yumuko si Jin Hyuk para suriin ang lalamunan ng bangkay. May nakita siyang natatanging peklat ng operasyon. Samantalang ang liig ng may-ari may sunog na peklat lang. Pinatunayan nito na impostor ang babaeng nasa harap nila. Sa silid, nakita nila ang bagay na tumugma sa sugat ng biktima. Ito'y isang mabigat na coat rack. Napag-isip ni Jin Hyuk na di ito kayang buhatin ng matanda. Ibig sabihin, hindi nag-iisa ang pumatay. May kasabwat dapat. Mabilis na lumabas ng kwarto si Jin Hyuk. Bigla, may taong mabilis na dumaan. Sigaw ng mga tao. Yun daw ang namumupahan sa 205. Agad-agad hinabol ni Jin Hyuk ang taong iyon. Sa huli, nakita niya ang namininig na lalaki sa likod ng sofa. Pagkatapos imbestigahan, nakilala siya ng mga pulis. Si Sun Ho pala, may isip ng 3 taong gulang. Ang pekeng may-ari kapatid niyang si Ji Hai. Kinumpirma na ang sandata ng pagpatay ay bagay na higit 50 kilo ang bigat. Si Sun Ho lang ang may lakas na buhatin nito, pero umiiling siya't ayaw magsalita. Ngunit nang banggitin ng pulis ang real estate, bigla'y nagbago ang emosyon ni Sun Ho. Nagsimula siyang ihampas ng todo ang ulo sa pader. Naisip ng pulis na binalak nila ang pagpatay para agawin ang ari-arian ng may-ari. Kaya nga sumailalim pa si Ji Hai sa plastic surgery para magmukhang katulad niya. Gayunpaman, nagsuspetsa si Jin Hyuk. Napansin niya na nang arestuhin si Sun Ho, nanginginig ang kanang kamay nito. Agad sinuri ni Kwon Ju ang medical records ni Sun Ho. Nalaman niyang 2 buwan ang nakalipas. Nabali ang kanang kamay niya sa away. Kasalukuyang gumagaling pa ang kamay at hindi pa makayanang gumamit ng lakas. Ibig sabihin, hindi maaaring pinatay ng 2 ito ang may-ari ng bahay. Ngunit sa interogasyon, matigas pa ring umamin si Ji Hai. Iginiit niyang siya lang ang pumatay at walang ibang kasangkot. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ni Kwon Ju. Mahinahon niyang hinimok si Ji Hai na sabihin ang totoo. Sa matinding presyon, napaiyak si Ji Hai. Sa huli, inamin niyang maibubulgar ang katotohanan kung garantiyahan ng pulisya ang kaligtasan ni Sun Ho. Lumabas na ang kaso ay hindi pala kasing simple ng akala nila. Ikinuwento ni Ji Hee na sa gutom, pinulot ng kapatid ang mga bubog at isinubo para kainin. Nagpanik ang may-ari at pinilit siyang iluwa ang mga ito, paulit-ulit. Sumunod din siya, pero nang gabing iyon, umuwi si Sun Ho na duguan at umiiyak na may napatay daw siya. Nabigla si Ji Hee. Iniwan niya ang tindahan ng pansit at tumakbong pauwi na parang baliw. Pagdating niya, may grupo ng mga profesional na ang nandoon, hawak na ang eksena. Ito ni Ji Hee na nagamit lang ang kanyang inosenteng kapatid. Hindi si Sun Ho ang tunay na pumatay, kundi iba. Hinila ng mga estranghero si Ji Hee sa madilim na silid. Sa loob, parang operating room ang ayos nito. Sinulyapan ng doktor ang larawan sa kamay sa kamumiti ng nakakakilabot. Hindi nagtagal, binigyan ng walang awang grupo si Ji Hai ng isang simpleng gawain bilang bagong may-ari. Kailangan niyang magpanggap na may-ari, palayasin ang mga namumupahan at ibenta ang gusali ng mura.
Kung tatanggi si Jihai, ipapakulong nila ang kanyang hangal na kapatid. Para mabilis silang palayasin, nagkunwari siyang multo at nagbubuhos ng tubig para takutin sila. Di inaasahan, may isang lalaking magalit, gumawa ng eksena at tumawag pa ng pulis. Dahil dito, natuklasan ng mga pulis ang bangkay ng tunay na may-ari sa loob ng aparador. Agad na naglaho ang plano ni Jihi. May natuklasan din siyang mahalagang impormasyon. Gumagamit ang killer ng blondeng lalaki para patayin ang isang pulis. Nang marinig ito, nag-alala si Kwon-ju. Nang umagang iyon, sinabi ni Jin-hyuk na makikipagkita siya kay Crazy Dog. Nagkataon, may blonde ring buhok ang taong ito. Tama nga, nang pumasok ang kotse sa isang tahimik na eskinita, nagdahilan si Crazy Dog na mag-CR at tumakas. Agad na tinawagan ni Kwon-ju si Jin-hyuk. Bigla, may container truck na lumitaw sa likod ng kotse ni Jin-hyuk. Nakatuon siya sa likuran at di napansin ang dump truck na mabilis na papalapit mula sa harap. Sa telepono, malinaw na narinig ni Kwon-ju ang tunog ng malakas na banggaan. Pagkatapos, isang grupo ng mga gangster na may dalang bakal na pamalo ang sumugod. Galit nilang winasak ang mga bintana ng kotse, pero si Jin-hyuk ay veteranong pulis. Ang pagpatumba ng 10 kriminal ay hindi problema para sa kanya. Ang hindi niya inasahan ay may ika-11 pa pala na miyembro at hinampas siya sa ulo na nakapagpabagsak sa kanya. Sa emergency center, agad na nagpadala si Kwon-ju ng backup pero itinapon ng mga gangster ang SIM card ni Jin-hyuk kaya hindi matukoy ni Haeun-ho ang eksaktong lokasyon niya. Ngayon si Jin-hyuk ay nakabiting parang karne sa isang katayan. Maya-maya siya'y puputulin at ihahalo sa karne ng kambing para ibenta sa palengke. Ipinikit ni Kwon-ju ang mata at inaalala ang detalye ng tawag. Sa ingay, narinig niya ang ad ng karaoke lounge. Naalala rin niya ang malakas na amoy ng pampalasa na sinabi ni Jihi. Naisip niya, si Jin-hyuk ay nasa planta ng karne ng kambing malapit sa karaoke. Agad ipinarating ni Kwon-ju ang pahiwatig sa unit ng mga krimen. Isang grupo ng pulis ang mabilis na pumunta sa lugar. Samantala, si Nam Sang-tae, pinuno ng sindikato, ay lumapit kay Jin-hyuk. Inamin niyang siya ang may gawa ng mga pagpatay gamit ang iron ball 3 taon na ang nakalipas. Nang makaharap ang pumatay sa asawa, hindi napigilan ni Jin-hyuk ang galit. Nangako siyang pagbabayarin si Nam Sang-tae. Ngunit kinutya lang ni Nam Sang-tae ang banta at inutusan ang mga tauhan. Tulad ng maraming kontrabida, naging mayabang siya at nagkamali. Habang abala sa pagsasalita, sinamantala ni Jin-hyuk ang pagkakataon. Mabilis niyang itinulak si Nam Sang-tae sa pader at sinaksak ang braso nito ng paulit-ulit. Matindi ang paglaban ni Nam Sang-tae at nagawang makatakas palabas. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng mga pulis ang lugar at hinuli ang lahat ng kanyang tauhan. Nang makita ang pagkabigo ni Nam Sang-tae, lumabas sa anino ang tunay na utak, si Mo Tae-gu. Sa ibang pangyayari, nakatanggap ang pulisya ng emergency call sa hating gabi. Isang babaeng bagong opera sa mukha ang pinatay gamit ang bakal na bola. Pagkatapos ng brutal na pagpatay, tinawagan ng suspek ang pulisya gamit ang telepono ng biktima. Pagdating ni Kwon-ju, Jin-hyuk at Tae-shik sa lugar, wala ng tao ang bahay. Nakakita sila ng malaking putik ng dugo sa sahig. Sinundan nila ang bakas at natagpuan ang bangkay ng biktima na nakapako sa aparador. Ang biktima ay walang iba kundi si Jihi. Napansin ni Kwon-ju na ang sugat sa ulo ay katulad ng sa lalaking nahulog 3 taon ang nakalipas. Bago umalis, nag-iwan ang suspek ng ilang salita at piraso ng salamin. Ito'y mensahe para kina Kwon-ju at Jin-hyuk. Sila raw ang susunod na target ng mamamatay tao. Kahit masusing sinuri ng forensics team ang lugar, wala silang nakitang bagong ebidensya. Samantala, naliligo si Mo Tae-gu, nagpapahinga matapos masiyahan ang kanyang baluktot na pagnanasa. Ngunit, nababalisa ang kanyang ama na si Mo Gi-byum. Kailangan niyang harapin ang gulo na dulot ng kanyang tauhan na si Nam Sang-tae. Mula nang maging wanted si Nam Sang-tae, bumagsak ang reputasyon ng kumpanya ni Mo Gi-byum. Para malutas ang issue, naghanda siya ng malaking halaga para kay Nam Sang-tae. Ito'y para makatakas siya sa ibang bansa at makaiwas sa gulo. Ngunit alam ni Nam Sang-tae na pag-alis niya, papatayin siya ni Mo Gi-byum, kaya nagmakaawa siya ng pagkakataon. Nangako si Nam Sang-tae na papatayin niya si Jin-hyuk. Sa totoo lang, alam niyang di niya kaya, kaya kumuha siya ng ibang mamamatay tao para patayin ang anak ni Jin-hyuk. Maya-maya, dumating ang mamamatay tao sa silid ng bata sa ospital.
Dahan-dahan siyang lumapit habang nanginginig ang bata sa takot. Samantala, malinaw na narinig ni Jin Hyuk ang takot na sigaw ng kanyang anak, ngunit nag-iisa lang ang bata sa silid. Agad na tinawagan ni Jin Hyuk ang nurse para i-report ang sitwasyon. Ilang sandali pa, 3 o 4 na gwardiya ang sumugod para umaksyon. Ngunit ang mamamatay tao na ito ay lubhang bihasa. Madali niyang tinalo sila at tumakas. Sa kritikal na sandali, hinarang ni Jin Hyuk ang daan ng mamamatay tao gamit ang kanyang kotse. Ang dalawa ay nagsagupa sa isang matinding labanan. Sa ibang dako, nakikipag-usap si Mo Gi-byung sa kanyang mga kasosyo tungkol sa negosyo. Samantala, tinawagan ni Nam Sang-tae si Mo Tae-gu. Hindi siya kontento sa perang ibinigay. Sa natanggap na, gusto pa niyang gamitin si Mo Tae-gu para kumita ulit, kaya nagkasundo silang magkita sa likod ng club. Ngunit bigla na lang dumaan ang may-ari ng bar. Narinig niya ang usapan ng dalawang mamamatay tao at nakilala si Nam Sang-tae bilang mapanganib na kriminal. Agad niyang tinawagan si Kwon Ju sa emergency center. Ngunit hindi nagtagal ang tawag. Nakita niya si Mo Tae-gu na nakatayo sa labas ng pinto. Mukhang narinig niya ang buong usapan. Pagdating ni Kwon Ju, nakita lang niya ang mga bakas ng dugo sa sahig. Sa sulok, may mata na tinusok ng tinidor. Sa crime scene, iniwan ng killer ang cellphone ng biktima may mensahe. Nakita ito ni Kwon Ju, nakilala agad ang marka ng serial killer. Nag-report siya sa HQ, pero pagkatapos may nakakatakot na tawa sa likod. May nagsalitang parang walang pakialam. Kinutya ni Mo Tae-gu ang bar owner sa pag-report sa kanya sa pulis, kaya siya brutal na pinatay. Pagdating ng pulis, nakakasindak ang nakita nila. Ang killer ay nakatayo lang doon, inipigil ang tawa. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumingon si Kwon Ju. Unti-unti siyang lumapit sa pintuan. Pagkatapos ng krimen, mahinahon silang naghugas ng kamay sa banyo, binubura ang bakas. Bumalik sila sa VIP room na parang walang nangyari. Dahil mga Korean tycoon ang mga bisita, agad na umaksyon ang mga bodyguard. Hinarang nila ang pulis na gustong mag-imbestiga. Dahil dito, mabilis na naputol lahat ng leads sa kaso ng pagpatay, pati CCTV, inayos para di makuhanan ang mga maimpluwensyang tao. Ngunit ang kanilang mga gawi ay parang hayop na nagbabalat kayo. Ang mga gwardya ng club ay kumilos ng napakayabang. Tumanggi silang ibigay ang pagkakakilanlan ng mga VIP. Samantala, umuwi na ang walang awang kalaban. Maingat niyang inilatag ang buhok ng biktimang kamamatay lang. Nilagay ni Mo Tae-gu ang bangkay sa cabinet. Kinakausap ito araw-araw. Sa kabilang dako, galit na galit si Nam Sang-tae, halos mabaliw. Alam niyang maipin sa kanya ang krimen, kaya agad siyang nagdala ng tauhan sa pribadong daungan para magtago sa Pasipiko. Ngunit pagpasok nila, nakita nila ang may-ari ng bangka na nakaposas ng mahigpit sa upuan. Lumabas na nag-ambush pala ang mga pulis. Naghihintay sa kanya na pumasok sa bitag. Sa kasamaang palad, habang hinahabol siya, may asong gala na biglang tumawid, umarang sa daan ni Jin Hyuk. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Nam Sang-tae na makatakas. Gayunpaman, hindi naman nasayang ang kanilang pagsisikap. Sa pagtugis, napulot ni Jin Hyuk ang isang bag na nahulog ng suspek. Laman nito ang mahahalagang ebidensya at transaksyong pinansyal na mahalaga sa investigasyon. Kasabay nito, nakatanggap ang command center ng balita ng isa pang seryosong insidente. May lalaking nagbabanta gamit ang kutsilyo sa isang bar, nagdudulot ng kaguluhan. Nang suriin ang video ng saksi, nagulat ang pulis nang makita na ang lalaking may kutsilyo ay si Hyun Ho, miyembro ng emergency center. Mabilis na sinuri ni Kwon Ju ang sitwasyon at naisip na tiyak na nagtulak kay Hyun Ho sa sukdulan para kumilos ng ganito. Agad niyang pinuntahan sina Jin Hyuk at Tae-shik na pumunta sa lugar ng insidente. Samantala, hindi pa rin matatag ang kalagayan ni Hyun Ho. Kanina, uminom siya ng tubig na ibinigay ng isang estranghero. Maya-maya, nang hina siya, sumakit ang tiyan at nahilo. Lumabo ang paningin, nahirapang makakita ng malinaw. Biglang pumasok ang babaeng nakapulang high heels at itim na fishnet stockings. Isang sulyap lang sa babae, naduwal si Hyun Ho, halos hindi mapigilan. Bigla, inihagis niya ang kutsilyo, hinawakan ang babaeng hostage, at nagwala. Nakita ng may-ari ng bar ang tensyon at tumawag agad ng pulis. Nang kumalat ang video online, nagulat ang lahat sa emergency center. Ang nagbabanta gamit ang kutsilyo ay ang kanilang kasamahan, si Hyun Ho.
Pagdating ng pulis, mahigpit na hawak ni Hyunho ang kutsilyo, ayaw palapitan. Sa takot, inuulit niya ang high-color laser. Naisip ni Jin Hyuk na coded message ito. Mabilis na hinanap ni Kwon Ju ang parirala online pero walang nakitang kaugnay. Naalala ni Yoon Soo na mahilig gumamit si Hyunho ng mga tablet sa araw-araw. Hinulaan niyang ang high-color laser ay maaaring HCl pala. Pagkarinig kay Yoon Soo, muling tiningnan ni Kwon Ju at napagtantong acid ang tinutukoy. Maingat na sinuri ni Jin Hyuk ang lugar at nakakita ng mga boteng acid sa delikadong posisyon. Kung bumagsak ang mga ito, magiging sakuna ang kahihinatnan. Napansin din ni Jin Hyuk na hindi direktang magsasalita si Hyunho ng totoo. Ipinahiwatig itong maaaring nakatago ang utak sa loob ng bar. Agad na naghiwalay sina Jin Hyuk at Dae-shik para kumilos. Naghanap si Dae-shik ng suspek habang nag-agaw ng pansin si Jin Hyuk. Tumingin si Jin Hyuk sa harap, suminyas kay Hyunho na nakuha ang pahiwatig. Agad na naintindihan ni Hyunho, nakita ni Dae-shik ang kahinahinalang babae sa likod ng bar na may hawak na remote. Nang malantad, pinindot niya agad ang trigger button nang walang pag-aalinlangan. Bigla-bigla, nagsimulang bumagsak ang mga bote ng asido sa itaas. Mabuti na lang at nakapaghanda na ang mga pulis. Mabilis nilang inilikas ang lahat mula sa bar, iwas sa anumang pinsala. Nang makitang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon, umatras ang babae, tumakbo. Agad hinabol ng mga pulis. Sa huli, natisod ang babae at bumagsak ng una ang mukha sa lupa. Pagkabagsak, natanggal ang piluka, nabunyag na lalaki para siyang nakabalaktayo. Tiningnan ni Jin Hyuk ng malapitan at nakilala bilang isang mekaniko. Noong araw na iyon, namulog niya ang gamit at mabait na pinulot ni Hyunho para sa kanya. Ang simpleng gawang ito ay nag-udyok ng obsesyon sa lalaki para kay Hyunho. Para makuha atensyon, nagbihis babae siya, pumasok sa banyo, binigyan si Hyunho ng kutsilyo para maghasik ng gulo sa bar. Kung tumanggi, banta ng lalaki na bubuhusan ng asido ang mga babae roon. Para sa kaligtasan ng lahat, wala nang choice si Hyunho kundi sumunod. Kahit sa presinto na, hindi pa rin sumuko ang mapagpanggap. Napansin niya ang malapit na ugnayan ni na Hyunho at Yoon Soo. Nagpapalakas ng kanyang paninibugho. Habang nag-iisa si Yoon Soo sa basement, pumasok siya na may hawak na bote ng acid. Balak niyang ihagis ito sa kanya. Sa kritikal na sandali, biglang pumasok si Jin Hyuk. Mabilis kumilos si Yoon Soo, ibinagsak ang umaatake, kaya't tumilamsik ang acid sa sarili nitong mukha. Ang dating magandang hitsura na ipinagmamalaki niya ay tuluyan ng nasira. Sa ibang dako, may lihim na psychiatric hospital na nag-specialize sa mga pagpatay. Pamunahing target nito ang mga palaboy at pulubi. Ang direktor na si Bion ay may dalawang kakaibang libangan. Una, ang pagbebenta ng mga organo ng tao para kumita. Pangalawa, ang pakikinig sa mga batang babae na nagsasabi ng fairy tale. Nang araw na iyon, balaksaktan ng mga tauhan ang isang lalaki, ngunit lumalaban ito ng matindi. Nang matagpuan siya ng mga doktor, siya'y nasa takot na kalagayan, nakatayo sa hagdan, umiinom ng walang tigil. Dahil sa kapabayaan, isang doktor ang nadaig at naging bihag. Kinaladkad ng lalaki ang doktor sa bubong, at sumumpa na kung mamatay siya, isasama niya ang doktor. Pagkatapos, ginamit niya ang telepono ng doktor para tawagan ng pulis. Hindi nagtagal, dumating sina Jin Hyuk at Dae-shik sa eksena. Sinubukan ni Jin Hyuk hikayatin ang biktima at napatahimik ito ng kaunti. Pero sa sandaling iyon, tahimik na inutusan ni Director Bion ang tauhan na maghanda ng sorpresang atake. Mabuti na lang, mabilis na kumilos ang pulis at nailigtas ang lalaki sa tamang oras. Nagpumiglas siya, iginiit na siya ang tunay na biktima, pero di siya pinaniwalaan ng pulis. Para maiwasan ang panganib, isinakay siya ng mga doktor sa ambulansya habang pinaalis sina Jin Hyuk at Dae-shik. Gayunpaman, hindi pa naputol ang tawag sa telepono ng lalaki, kaya't hindi sinasadyang narinig ng emergency center ang buong usapan. Sa pamamagitan nito, natuklasan nila ang isang nakakabahala at katotohanan. Nakatakas pala ang lalaki mula sa isang operasyon. Mas nakakabahala, para makatipid, di gumamit ng anesthesia ang ospital dahil akala nila mamamatay na ang pasyente. Nang marinig ito, nanginginig sa takot, agad niyang tinawagan sina Jin Hyuk at Dae-shik. Inutusang itigil ang ambulansya. Noon, inalis na ang lalaki sa sasakyan at malapit nang dalhin sa operasyon muli. Gamit ang ibinigay na lokasyon, dumating sina Jin Hyuk at Dae-shik sa isang pribadong ospital. Sa reception, sinabi sa kanila na ang pasyenteng may sakit sa isip ay nasugatan at ginagamot na sa loob.
Nakita ang maayos na pasilidad ng ospital. Medyo gumaan ang loob ni Jin Hyuk. Sumilip siya sa ward. Nakita ang lalaking nag-aalala. May pulseras sa pulso, malinaw na patunay ng pagkakakilanlan. Ngunit sa sandaling iyon, si Kwon Ju mula sa emergency center ay nag-alok ng ibang teorya. Base sa mga tunog mula sa eksena, hinala niya nasa malawak na lugar ang lalaki. May alingaw-ngaw at tunog ng kadena. Tumakbo si Jin Hyuk sa ward para suriin, ngunit pagpasok niya, nagulat siya sa nakita. Walang mga medikal na aparato sa loob. Ang pasyenteng nakita nila ay staff lang pala ng ospital na nag-arte. Sabi ni Kwon Ju, malamang nasa operating room na ulit ang baliw na lalaki. Pagkaalam ng alerto, nagmadali sina Jin Hyuk at Dae-shik pabalik. Pagdating nila, nakakatakot na walang tao ang psychiatric hospital. Mabilis na binuksan ni Dae-shik ang conference room. Sa loob, mahigit 100 matanda at may sakit ang nagsisiksikan sa sulok, umuungon. Kahit tinanong sila ni Jin Hyuk, nanatili silang tahimik. Bigla, may nakitang tumpok ng di kilalang gamot si Dae-shik sa sulok. Sa sandaling iyon, naunawaan na ni Jin Hyuk ang sitwasyon. Ang mga pulubi ay ginawang test subjects para sa mga bagong gamot. Kaya pala sila nasa matinding sakit at paghihirap. May lalaking may salamin na umaming pinipilit silang uminom ng gamot araw-araw. Hindi lang pisikal na sakit, may mga guni-guni rin silang nararanasan. Habang sina Jin Hyuk at Dae-shik ay nagsisikap iligtas ang mga kawawa sa basement, ang lalaking may diferensya sa isip ay inoperahan ng walang anesthesia. Sa matinding sakit, bigla siyang naghirap at natumba ang doktor. Nahulog sa sahig ang cellphone sa kanyang bulsa. Doon lang nila napagtanto na nakakonekta pa rin ang tawag. Sa itaas, nagsimulang magpanik si Director Byun nang may marinig na papalapit na yapak. Agad niyang inutos na linisin ang lugar, naghahanda ng tumakas. Sa sandaling iyon, pumasok si Jin Hyuk sa silid. Sa ilang galaw lang, napatumba niya ang lahat ng salarin. Mabilis na binuksan ni Dae-shik ang kalapit na freezer, ngunit nang makita ang laman, nanginig siya. Naglalaman ito ng maraming sariwang organo ng tao, maingat na nakaimpake sa mga ziplock. Malinaw na hindi itinuturing ng mga halimaw na ito ang mga pasyente bilang tao. Pagkatapos, tumakbo sina Jin Hyuk at Dae-shik sa opisina ni Director Byun. Doon nila natagpuan ang batang babae na nakakubli sa isang sulok. Dahil sa matagal na paggamit ng mga gamot na pang-eksperimento, naging lila ang kanyang mga labi. Sa pag-aalala ni Jin Hyuk, sa wakas ay nawala na ang kanyang pag-iingat. Mahina niyang itinuro ang isang bookshelf sa malapit. Agad na naabutan ni Jin Hyuk at hinila ito sa isang tabi. Talagang may lihim na daanan sa likod nito. Bigla, sinaksak ni Director Byun si Jin Hyuk, pero mabilis siyang nakaiwas at hinawakan ng pulso. Sinadya niyang gumawa ng mahabang hiwa sa sarili niyang pulso. Alam niyang kung nasugatan, maituturing na depensa ang susunod. Binali niya ang braso ng matanda at tinutukan si Hart. Bigla, dumating ang maraming pulis sa lugar. Daan-daang binhag na biktima ang matagumpay na nailigtas. Noon, binigyan ng ama ang batang malaki ng aso. Pinatay niya ito dahil naiinis sa tahon. Hindi siya tumigil doon, pinagpira-piraso niya ang aso gamit ang martilyo. 30 years later, umasok si Mo Gi-bayom sa silid ng kanyang anak. Nang buksan ang cabinet, nakita niya ang bangkay ng babae na nakabalot sa plastic. Nanginig ang buong katawan ni Mo Gi-bayom. Hindi pa rin tinalikdan ng anak ang sakit na hilig sa pagpatay. Tuwing gabi di makatulog, kinukuha ni Mo Tae-gu ang bakal na bola para manhunt. Hindi pa kontento, pinakidnap niya ang mga mahihirap na manggagawa. Pinapatay sila ni Mo Tae-gu para sa kanyang baluktot na kasiyahan. Matapos pumatay, maingat niyang itinatago ang buhok ng biktima. Inilalagay pa niya ang mga bangkay sa silid para kausapin. Nang tumigil si Nam Sang-tae sa pagbibigay ng biktima, lalong naiinis si Mo Tae-gu. Sa huli, sa kabaliwan, sinakal niya si Nam Sang-tae gamit ang lubid. Pagkatapos paulit-ulit niyang sinaksak ang katawan ni Nam Sang-tae. Pagdating ni Jin Hyuk sa eksena, bangkay lang ang nakita niya. Nakabiting walang buhay si Nam Sang-tae sa puno. May maraming recording sa paligid.
Dito, nalaman ni Jin Hyuk na may kaugnayan ang kaso ng asawa niya sa ibang lihim at lahat ay konektado sa mamamatay tao. Pero, naniwala ang publiko na si Nam Sang-tae ang salarin sa mga pagpatay. Walang nakakaalam na iba ang tunay na utak. Para takpan ang krimen ng anak, nakipagkita si Chairman Moo Gi-bayom kay Police Chief Bai. Inutos niya kay Bai na itigil ang investigasyon at isisi lahat kay Nam Sang-tae para di na mabuksan pa ang kaso. Pagbalik sa headquarters, agad sinuspindi ni Chief Bai sina Kwon-ju at Jin Hyuk. Nang matanggap ang abiso, nagalit ang dalawa. Dumiretso sila sa opisina ni Bai para harapin siya. Noon, may mahalagang bisita si Chief Bai, si Mo Tae-gu, anak ni Chairman Moo Gi-bayom. Nang magsalita si Mo Tae-gu, nakaramdam agad si Kwon-ju ng pamilyar na lamig. Nagulat siya na ito ang boses ng pumatay sa kanyang ama 3 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, ang anak ng negosyante sa harap niya ang mamamatay tao noon. Agad sinabi ni Kwon-ju ang kanyang napagtanto kay Jin-hye. Nag-alab ang kanyang mga mata habang nawalan ng kontrol si Jin-hye sa galit. Sinunggaban niya si Mo Tae-gu, hinawakan ng mahigpit ang kuwelyo. Ngunit walang matibay na ebidensya, kaya mapagmataas pa rin si Mo Tae-gu. Binunot ni Jin-hye ang baril na gustong patayin agad ang kaaway sa harap niya. Ngunit sa kabila ng galit ni Jin-hye, mumisilang si Mo Tae-gu. Tahimik siyang lumabas ng istasyon nang walang bakas ng takot. Sa kanyang pagbalik, kaswal na pinag-isipan ni Mo Tae-gu kung sino ang unang papatayin. Naaalala ang 3 taon na nakalipas. Minsan ay nakausap niya si Kwon-ju sa radyo. Ang boses ni Kwon-ju noon ay lubos na nakaakit kay Mo Tae-gu. Dahil dito, bumuo siya ng bagong plano. Nang gabing iyon, sa estado ng kaguluhan, nagdala siya ng regalo at tahimik na lumitaw sa pintuan ni Kwon-ju. Sa loob ng kanyang apartment, malinaw na narinig ni Kwon-ju ang bawat yapak sa pasilyo. Mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Sa labas, kinuha ni Mo Tae-gu ang bakal na bola at paulit-ulit na hinampas ang rehas, gumawa ng nakatatakot na ingay. Nang maramdaman ang panganib, agad na tinawagan ni Kwon-ju si Jin-hye. Sa pamamagitan ng peephole, sumilip siya at nagtama ang kanilang mamamata. Nang makita ang tingin niya, hindi napigilan ni Mo Tae-gu ang kilig at sumabog sa masayang tawa. Naghanda si Kwon-ju na buksan ang pinto, ngunit nang pihitin niya ang doorknob, bigla itong nawala. Hindi kalayuan, may kahon ng regalo na may pink na laso sa itaas ng hagdanan. Nakatago sa mga anino, tahimik na pinagmamasdan ni Mo Tae-gu ang bawat kilos niya. Sa mapanganib na sandaling ito, nagmadali sina Jin-hye at 2 opisyal sa eksena. Nang buksan nila ang kahon, may nakita silang piraso ng anit na may buhok pa mula sa biktima. Samantala, bumalik si Mo Tae-gu sa kanyang nakaparadang kotse. Maingat niyang inilagay ang sandata sa isang maleta. May kakaibang ngiti, itinakda niya si Jin-hye bilang susunod na target. Isa na namang madilim na plano ang nagsisimula. Lumipat tayo sa ibang eksena sa South Korea. Tuwing may bus na bumagsak, malaking insurance ang kiniklaim ng kumpanya. Isang grupo ang pumilit sa mga driver na pumirma ng mataas na insurance. Sila ang benepisyaryo. Sinasabotahe nila ang gulong at preno para magkaroon ng aksidente. Isang bagong driver ang nagsimula, hindi alam na siya'y nahulog sa bitag. Binigyan siya ng kumpanya ng espesyal na ruta ngayong araw. Sa pick-up, napansin niyang puro babae, bata at buntis ang mga pasahero. Habang umaabante ang bus, kumitid at tumapang ang daanan. Dahil sa pag-uga, nagsuka ang isang bata at buntis na babae. Mas matindi ang pag-uga ng bus. Bigla, may malaking bato sa daraanan. Preno agad ang trooper, pero di tumugon ang bus. Nang mabigo ang preno, pinilit niyang kontrolin ang manibela, ngunit sa sandaling iyon may malakas na pagsabog. Biglang pumutok ang sirang gulong. Nawalan ng kontrol ang bus. Bumangga sa bato at tumaob. Sa masikip na espasyo, nagkahalo-halo ang mga pasahero. May naipit sa ilalim.
May nasugatan sa bubog, lahat ay nagpanik. Sa gitna ng kaguluhan, nanginig na tumawag ang buntis sa pulis. Agad nagpadala ng rescue at bumbero ang command center. Pero handa ang kumpanya ng bus. Ginamit nila ang road repair para haraman ang daanan ng rescue. Hindi nakarating sa oras ang malalaking sasakyang pang-rescue. Kasabay nito, naka-duty si Kwanju sa command center. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay sa telepono. Sa masusing pagsusuri, nakita niya ang gas leak mula sa bus. Maaari itong sumabog anumang sandali. Naunawaan ang kaluphaan, inalerto niya agad ang malapit na pulis. Hiniling niyang pakilusin ang lahat para maalis ang trapiko. Kasabay nito, tinawagan niya si Jin Hai. Ipinaliwanag ang sitwasyon. Hinimok siya pigilan ang pagsabog. Ngunit malubha na ang kalagayan sa loob ng bus. Bumababa ang temperatura ng bata. Nawawala ng malay ang lalaki. 10 minuto, nakarating din ang rescue team sa wakas. Lahat ay nagtulungan para ilabas ang mga nasugatan. Isinakay ang mga biktima sa mga ambulansya. Nang tila tapos na, may narinig si Kwanju na mahina. Doon nang nalaman na nakakulong pa ang driver. Agad tumakbo si Jin Hyuk sa tabi ng driver. Habang papalapit, lumakas ang tunog ng tumuturo na gas. Nakita ng rescue team na walang preno ang bus. Mas malala, ang gulong ay lumang basura, malambot at hindi ligtas. Kumatok si Jin Hyuk sa bintana, ginigising ang driver. Sa wakas, nakalabas ang driver sa tamang oras. Sa kritikal na sandali, may kuryenteng kumikislap sa paligid. Ilang segundo lang, sumabog ang bus at nasunog lahat ng ebidensya. Dumating ang bumbero pero alam ng lahat na hindi ito aksidente lang. Hawak ni Jin Hyuk ang insurance ng driver. May masamang kutob siya. Inutusan ni Kwanju ang team na mag-imbestiga ng katulad na kaso. Nakakabahala ang kanilang matuklasan. Sa 7 taon, 256 na kaso na magkakatulad na aksidente ang nangyari sa kumpanyang ito. Umabot sa 100 bilyong won ang mga bayad sa siguro, lahat napunta sa kumpanya. At ang nasa likod nito'y si Chairman Mo Gi-bayong, kasama ang anak na si Mo Tae-gu. Nang malaman ang katotohanan, hindi na makapaghintay pa si Mo Gi-bayong. Agad niyang tinawagan ang tagaloob sa pulisya, utos na patayin sina Jin Hyuk at Kwanju. Ngunit kulat ang lahat, ang tagaloob pala'y si Dae-shik, kanang kamay ni Jin Hyuk. Dati, ang ama ni Dae-shik ay nakasagasa ng isang taong naglalakad. Si Dae-shik, noon ay pulis, ay agad pumunta sa lugar ng aksidente. Pagdating niya, may nakita siyang ilang lalaking nakapalibot sa kotse. Nang magsalita siya, humingi sila ng pera at nagbanta na tatawag ng pulis. Mahigpit na sinabi ni Dae-shik na pulis siya, pero tinawanan lang siya nila. Sa galit, inagaw ni Dae-shik ang telepono mula sa isa sa kanila. Ang gangster ay sumulong para umatake. Bahagyang itinulak lang ni Dae-shik, di inasahang mabibigla sa bato ang ulo ng lalaki. Sa loob ng ilang minuto, nanginig at namatay ito sa kinatatayuan. Lubos na natakot si Dae-shik. Sa isang araw lang, aksidente silang nakapatay ng 2 tao ng kanyang ama. Ngunit mas nakakagulat, hindi sila kinasuhan ng mga gangster. Sa halip, ginamit nila ang pangyayari para i-blackmail si Dae-shik, kaya't naging bikusang tiktik si Dae-shik. Sa himpilan, binura niya ang ebidensya laban kay Mo Tae-gu at inilihis si Jin Hyuk. Ngayon, nasa opisina ni Mo Gi-bayong si Dae-shik para sa huling lihim na misyon, patayin si Jin Hyuk. Salamat kay Jong Kyung-hak, nalaman din ni Jin Hyuk ang katotohanan. Kinagabihan, tinawag niya si Dae-shik sa kanilang paborito nilang bar. Pagkaupo nila, agad pinuno ni Jin Hyuk ng alak ang baso ni Dae-shik. Bagamat naguguluhan, inubos ni Dae-shik ang lahat ng alak. Bigla, hinugot ni Jin Hyuk ang kanyang baril. Naglagay siya ng 2 bala sa mesa at sinabi ng mapaghamo kung gusto siyang patayin ni Dae-shik. Dapat siyang bumaril. Pagkatapos noon, tumalikod si Jin Hyuk at umalis. Nakaupo si Dae-shik. Tahimik na umaagos ang luha. Alam niyang ipinagkalulo niya ang taong iginagalang. Nang gabing iyon, medyo lasing. Umalis si Dae-shik sa bar ng malungkot. Mag-isang naglakad siya patungo sa ilog. Bigla, tumunog ang kanyang telepono. Si Mo Tae-gu ang nasa kabilang linya. Nakipagkita siya kay Dae-shik. Bagaman, medyo lasing.
Ayaw na niyang sumunod pa. Sa tagpuan, itinutok niya ang baril sa ulo ng mamamatay tao. Kahit galit siya kay Motaegu, hindi siya makapaglakas loob na bumaril. Biglang may umusog na tauhan ni Motaegu mula sa likod. Hinampas niya ng malakas ang leeg ni Daishik. Bumagsak si Daishik nang walang malay sa lugar. Nang magising, nasa kwarto na siya ni Motaegu, agawan ng mamamatay tao. Ang mesa ay puno ng bakal na bola, iba't ibang laki, at si Daishik ay katulad ng ibang biktima. Sa kabilang banda, sinaliksik ni Kwanju ang record ni Motaegu. Natuklasan niya na kakaiba ang pagkabata nito. Noong bata pa, nakatira si Motaegu sa isang villa sa tabing dagat. Nagpakamatay ang kanyang ina sa villa. Nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang isipan. Kamakailan, hinahanap ni Jin Hyuk ang lugar ng mga pagpatay ni Motaegu. Hinala ni Kwanju na ang villa ay maaaring lihim na base. Gabi na ng palihim silang pumasok sa villa. Nakaparada ang kotse ni Motaegu sa bakuran. May sariwang mancha ng dugo sa lupa. Sinundan nila ito at pumasok sa kwarto. Pero walang tao roon. Sa basement, hawak ni Motaegu ang halos 10 kilong bakal na bola. Walang awang binugbog niya si Daishik na nagsuka ng dugo. Nanginig at nangusap si Daishik. Lalong nagpasigla kay Motaegu. Patuloy ang pagpapahirap hanggang tumahimik ang biktima. Sa CCTV, nakita niya sina Jin Hyuk at Kwanju sa sala. Nasabik siya sa pagkakataong makipaglaro. Tuwang-tuwa siya, di mapigil ang ngiti. Agad niyang pinasiklab ang depensa ng villa. Lahat ng switch ay namatay, pati signal na wala. Nang aalis na sana, nakitang nakalock ang pinto. Ngayon, sila'y nakulong sa loob, walang nabasan. Noon, may batang umuwi at nakarinig ng ingay sa ilalim. Pagbaba, nakita amang nagpapahirap sa estranghero. Sa galit, aksidenteng napatay ng ama ang biktima. Tumakbo ang ina, niyakap ang anak at tinakpan ang mata. Ngunit ang kinatakutan niya ay titig ng bata. Hindi ito natakot, bagkus ay nasiyahan. Pagkaraan ng 20 taon, naging laruan niya ang silid, balik sa naunang kwento. Madalas gatin ni Motaegu ang bakal na bola sa pagpatay. Nasasarapan siya sa pagkontrol ng buhay ng iba. Para mas masaya, hinihiwa niya ang palad niya. Hinawakan niya ang sandata gamit ang duguan niyang kamay. Ang sakit at kasiyahan ay nagtulak kay Motaegu sa walang hanggang pagkauhaw sa dugo. Bago tumira, tinatanong ni Motaegu ang biktima kung paano nila gustong saktan. Sinabi niyang para raw ito sa pagpapahusay ng kanyang serbisyo. Pagkatapos, brutal niyang pinahihirapan ang biktima hanggang sa mamatay. Noon, hinahanap ni Jin Hyuk at Kwanju ang mamamatay tao. Habang sinusuri ang sala sa itaas, bigla na lang nawalan ng ilaw. Agad nilang napagtanto na nahulog sila sa bitag ng kalaban. Mas malala pa, naputol ang lahat ng signal, walang paraan para humingi ng tulong. Pagkarinig ng matinding sigaw, agad silang tumakbo para mag-imbestiga. Doon, nakita ni Jin Hyuk at Kwanju ang bangkay ng babae sa bathtub. Puno ng bangkay ang villa, pero recording lang pala ang sigaw mula sa telepono. Nilalaro lang pala ni Motaegu ang dalawang pulis. Naiinip, kinuha niya muli ang bakal na bola para pahirapan ang biktima. Nagkataon, narinig ni Kwanju ang ingay. Agad silang tumakbo ni Jin Hyuk papunta sa basement. Noon, si Daishik ay binugbog ng todo hanggang dumugo. Nakahiga siya sa sahig, malapit ng mamatay. Pagsapit ni Jin Hyuk at Kwanju, lumabas si Motaegu. Isang hampas ng baril, nawalan ng malay si Kwanju. Pagkatapos, itinutok niya ang baril kay Jin Hyuk. Tumawa ng malakas si Motaegu, mas baliw na ngayon. Nakakita ng pagkakataon, binaril ni Jin Hyuk si Motaegu. Tinamaan ng bala ang braso ni Motaegu. Napaurong siya sa sakit at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Jin Hyuk ng malapit. Si Kwanju ay pinatay ang sistema at tinawag ang team para hulihin si Motaegu. Sa bubong, naganap ang huling labanan. Nagtutukan sila ng baril. Nasa alanganin na si Motaegu, biglang tumunog ang sirena ng pulis. Nakarating na ang mga otoridad. Alam na walang takas. Dahan-dahang ibinaba ni Motaegu ang baril at sumuko. Ngunit patuloy niyang inaasar si Jin Hyuk, nagsasabing bilang anak ng mayaman, agad siyang lalaya. Dahil sa pinsala, mabilis na isinakay si Motaegu sa ambulansya. Nang mabalitaan, agad tumawag si Mo Gi-byong sa ospital. Sa ambulansya, maingat na nagpakilala ang isang medic kay Motaegu. Ipinadala siya ni Mo Gi-byong para iligtas ang anak.
Pagdating sa operating room, dinala si Mo Tae-gu sa espesyal na lugar. 2 pulis ang nagbabantay sa labas. Tahimik na naglagay ng almendras sa bibig ni Mo Tae-gu ang direktor para magkunwaring nalason. Nangako siyang ilalabas si Mo Tae-gu at gagawa ng peking kaso para ligtas na mailabas. Hindi nagtagal, nawala ng malay si Mo Tae-gu. Unti-unting bumaba ang temperatura ng kanyang katawan. Tumakbo ang direktor sa pulis, nagsabing naglason daw ang bilanggo para magpakamatay. Sinuri ng mga pulis ang bangkay, ngunit walang nakitang kahina-hinala. Nang umalis ang mga awtoridad, agad isinakay ng direktor ang bangkay sa elevator. Ginamit niya ang antidote para buhayin muli si Mo Tae-gu. Habang walang nakatingin, inilipat nila siya sa isang marangyang kotse. Agad na iniabot ng katulong ang isang tumpok ng mga dokumento. Sa plano, sa loob ng 30 minuto, magkakaroon si Mo Tae-gu ng bagong pagkakakilanlan. Kahit may chance ang mabuhay, ayaw niyang umalis ng ganun lang. Gusto lang niyang patayin sina Kwon Ju at Jin Hyuk bago umalis. Samantala, inakay ng Major Crimes Unit ang opisina ni Mo Gi-byum. Nang pumasok ang pulis, pinaril ni Mo Gi-byum ang sarili, tumangging madakip. Noon, nakarating sina Mo Tae-gu sa daungan, handang tumakas sa bansa. Ngunit matagal nang napaligiran ng pulis ang daungan para magtago. Sumakay sina Mo Tae-gu at katulong sa isang bangka. Nang hindi alerto ang katulong, hinampas siya ni Mo Tae-gu ng bakal, ibinagsak agad. Pagkatapos, hinubad ni Tae-gu ang damit at isinuot ito sa katulong. Tahimik niyang itinapo ng bangkay sa dagat. Nang marinig ang lagaslas, rumesponde agad ang mga pulis. Sa damit at pangamatawan, nakilala nila ito bilang si Mo Tae-gu. Kaya't matagumpay niyang naluko ang mga pulis at nakatakas. Nang makuha ang bangkay, doon lang nila nalaman ang bitag. Pagkatapos, humarap si Kwon Ju sa mga panayam sa media. Sinabi niyang si Mo Tae-gu ay tunay na psychopath dahil sa nakaraan. Ayon sa kanya, nakita ni Mo Tae-gu ang pagpatay noong bata pa, kaya naging mamamatay tao. Sa huli, isa lang siyang baliw na tao. Pagkatapos, tumingin si Kwon Ju sa kamera ng mapanghamon. Ito'y nagpagalit kay Mo Tae-gu na nanonood ng balita. Nang gabing iyon, habang nagbubukas ng pinto si Kwon Ju, biglang lumitaw si Mo Tae-gu. Sinalakay niya ito na parang uhaw sa dugong mamamatay tao. Sa bubong, pinakawalan ni Mo Tae-gu ang lahat ng kanyang galit. Hindi niya maintindihan bakit patuloy siyang tinutulan ni Kwon Ju. Sumigaw siya na pinatay lang niya ang ama nito, pero tinawag siyang baliw. Ipinaalala rin ni Mo Tae-gu na binigyan niya ito ng pagkakataong mabuhay. Pagtapos, itinaas niya ang kutsilyo, handang saksakin si Kwon Ju. Ngunit sa harap ng pumatay sa kanyang ama, walang takot si Kwon Ju. Bigla pa siyang ngumiti. Mula sa malayo, naghihintay si Jin Hyuk. Agad siyang nagpaputok, tinamaan ng kamay ni Mo Tae-gu. Bahagi ito ng plano ni Jin Hyuk at Kwon Ju. Sinadya nilang galitin si Mo Tae-gu para mahuli sa kanilang bitag. Alaalang ang pagpatay sa asawa, walang awa si Jin Hyuk. Nagpaputok siya ng maraming beses sa mga binti ni Mo Tae-gu. Bagamat sugatan, umiti pa rin ang killer. Patuloy na namaasan. Hindi mapigilan ang galit. Idiniin ni Jin Hyuk ang baril sa noo ni Mo Tae-gu at hinila ang gatilyo, ngunit wala ng bala. Agad hinugot ni Jin Hyuk ang kanyang kutsilyo at pinutol ito sa lalamunan ni Mo Tae-gu. Ngunit sandali lang, nagbago ang isip ni Jin Hyuk. Sa halip na patayin, pinili niyang hayaan si Mo Tae-gu mamuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Hindi nagtagal, ipinadala si Mo Tae-gu sa isang psychiatric hospital. Sa utos ng doktor, ikinulong siya sa isang bakanteng silid, parang pamilyar ang lugar sa kanya. Kahawig ito ng mga lugar kung saan pinahirapan at pinatay ni Mo Tae-gu ang mga biktima niya. Ngayon, dahan-dahang nagsara ang pakal na pinto sa likod niya. Isang nakatatakot na tunog ang umaling-awngaw, nagpapanginig sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon bilang mamamatay tao, nakaramdam ng takot si Mo Tae-gu. Bigla, maraming psychiatric patients ang lumitaw mula sa mga anino. Ang lead doctor ay nakatayo sa gitna, matay puno ng palupitan. Lahat sila'y baliw na pasyente, may hawak na kutsilyo, nagmamadaling saksakin siya. Matapos ang 2 oras ng kaguluhan, lumapit ang doktor. Sa kanyang pagpapakita, agad na umatras ang mga pasyente.
Pumiti siya at ginamit ang pamamaraan ni Mo Taegu para wakasan ang buhay nito. Ang masasama ay laging nakakatagpo ng masakit na katapusan. Sa pagsasara ng kaso, naharap sa mabigat na parusa ang mga kasabwat ng tycoon. Si Kwon Ju naman ay bumalik sa command center at nagpatuloy sa trabaho. Ngunit, mukhang malayo pa ang kwento sa pagtatapos. May nakatagong lihim pa ring naghihintay. Ang pagkakasala at madilim na puwersa ay nagpapatunay